Naputol na nga ang inaasahang pensyon, nagkautang pa umano ang mag-anak ng isang dating pulis para maliwanagan kung bakit dumulog sila sa inyong Kapuso Action Man. Mahigit 15,000 pesos kada buwan ang natatanggap na pensyon ng 83 anyos na si Isabelita mula sa PNP na benepisyo ng kanyang mister na dating pulis. Pero Hunyo ng nakaraang taon, bigla raw itong nahinto. Hindi ko nga po alam bakit at may utang pa daw ako. Ako naman walang pinagkukunan kundi yun. Mga anak ko naman walang mga hanap buhay. Ay di, awa na naman ninyo, tulungan ninyo ako. Idinulog ng inyong Kapuso Action Man sa PNP Retirement and Benefits Service ang sumbong. Natigil po yung pensyon ni Mrs. Alcantara dahil nga po doon sa Audit Observation Memorandum na ibinigay ng COA. So, sa mga verification po ng records natin, nagkaroon po ng checking ng available records at napag-alaman natin at nakita na less than 20 years of service talaga ang naibigay ng kanyang principal retiree. Nakapag-render lang po siya ng 19 years, 2 months at saka 12 days na serbisyo. Pero masasabi po ba natin na walang kasalanan yung beneficiaryo na siya ho'y nabigyan ng pension ng PRBS since kayo po ang nag-release in the first place? So sa mga beneficiary po, aminado po sila na hindi nila alam, hindi po sila aware doon po, 'di ba, sa mga polisiya na 'yon. So ito ay nangyari lamang din naman nung 2022 dahil nga inaudit po, nagsaliksik po mismo si COA. So pareho po si PRBS, si PNP, si claimant, of course, yung kumbaga yung kasalanan na 'yon ay yung lapses, yung lapses na 'yon ay hindi talaga na-expect. Ayon sa PRBS, para makatanggap ng pensyon ng isang pulis, kailangan nanilbigan siya sa serbisyo ng hindi bababa sa 20 taon. Tinatawag na gratuity naman ang matatanggap ng mga gaya ng mister ni Isabelita na hindi umabot sa itinakdang 20 years of service. Sa kabila nito, may apela sila sa Department of Justice para sa mga apektadong pensioner. Nilapit po natin sa DOJ, Department of Justice, through the NAPOLCOM kasi under po yung PNP ng NAPOLCOM. So, seeking clarification kung ano ba talaga yung entitlement ng ating mga PNP retirees, INP retirees. We are hoping and praying na ma-approve po, in favor po sa inyo yung magiging hatol ng ating DOJ. May paglilinaw din sila hinggil sa pagbabayad ng overpayment. Kung ano po yung payment terms na kaya po ng ating pensioners, yun pong ilalagay sa authority to deduct niya. Kailangan ding hintayin muna ang ipapadalang demand letter ng PRBS bago gumulong ang pagbabayad ng sobrang natanggap na pensyon. Sa ngayon ay nalinawan na si Isabelita. Tututukan ho namin ang sumbong na yan. Para sa inyong mga sumbong, ipadala lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katulian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Imbes pangharang at proteksyon sa mga siklista, naging takaw semplang pa ang concrete blocks sa kaba ng East Avenue sa Quezon City. Sira-sira at wala na kasi ang ilan sa tamang lugar. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Nabiyak na't nagkadurog-durog na simento. Nag-uslian, nawala sa pwesto at may mga bloke pang napaurong sa gitna. Yan ang inirereklamong concrete block sa kabaan ng bike lane sa East Avenue, Quezon City. Nakakalat tulad yan, hindi pantay yung pagkalagay. Pagkagabi kasi pag walang ilaw, di namin mapansin, madaanan namin, mas safe lang po kami. Gaya po ng ilan sa ating mga kababayan nung tumama ang pandemya, naging alternatibong transportasyon ka na rin ang pagbibisikleta. Pero kung ako po ang tatanungin at pararaanin nyo ako dito sa kaba ng East Avenue, sa itsura ho ng bike lane dito sa East Avenue, dahil sa kondisyon ng mga concrete barrier, delikado at peligrosong dumaan dito. Isa ang biker na si David sa mga sumemplang na dahil dito. Doon po sa dulo, ay nakaharang po sa gitna. Ano nangyari doon? Nabangga ko po yung bato. Mawala na po ito para iwas aksidente na rin po. Tapos palitan lang po ng bago. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Quezon City, 2nd District Engineering Office. Tutulong po ang aming opisina para ma-realign po ang mga concrete blocks po na ito
para hindi siya mag-cause ng obstruction. Kung ma-recommend po na tanggalin ito permanently, kailangan po muna namin i-formally address to sa Quezon City LGU. Kailan ho inaasahan ng ating mga kababayan yung magiging aksyon ng DPWH? Kasi kayo ho ang unang rumesponde sa amin. As soon as possible po, gagawa na po ang aming opisina ng formal na pakikipagpulong sa Quezon City LGU. Sa ngayon ay pansamantala munang nirealign ng mga tauhan ng DPWH ang concrete blocks sa kabaan ng East Avenue. Nagtakda na rin sila ng pulong sa Quezon City Engineering Office para mapalitan ang naturang barrier sa bike lane. Aasahan namin ang pangakong yan ng DPWH, Quezon City 2nd District Engineering Office. Para sa inyong mga sumbong, ipadala lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.